So yo, what's up mga kabiyaya, mga ka-DDS dyan? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat at syempre sa mga Dabbercats dyan na patuloy pa rin na sumusuporta kay Jay Guevara TV. So ngayon ito, pag-usapan natin isang manghuhula po. Ang hula na di umano, itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay makukulong ngayong taon. So ito yung bigyan natin ng reaction, no? Ano naman kaya ang nagkaanuhan to, no? At ito, bago natin din puntahan yung mismong main topic natin, pag-usapan natin itong isang vlogger ng kakamping. Ito, nare-react. Kadalasan ko namumura to dito sa vlog ko eh. Ito po ay vlogger ng kakamping na hindi alam kung ano yung mga pinagsasabi niya laban sa mga Duterte, laban kay Marcos. Siyempre kakamping, kalaban nila yun eh. So ito yung bali sa Tito Vic and Joey din. Ano niya rin to? Nagbibigay to ng reaction. Kasi tinagurian niya yung kanyang sarili na isa daw siyang defender ng It's Showtime. Pero ang pinagtataka ko dito, sa movie ko lang po ito napapanood. Sa isang movie sa Harry Potter na nagulat ako na bakit nandito na siya sa politics. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisubscribe na rin po yung aking second channel na Jay Guevara Official at aking kasamahan na si Kuya Chris. Yan, Chris MTV, dyan po kami nagcha-charity. Bali yung kinikita ko dito sa YouTube. Si Kuya Chris naman, yung sahod niya sa kanyang pagiging driver ay nag-aambag-ambagan po kami kahit papano para kahit papano makapagbigay po tayo ng tulong sa mga kababayan natin na hindi naaabot ng ating gobyerno. So ito kinukwento ko sa inyo na vlogger ng kakamping na si Smigol. Tayo na mga vlogger sa kabila, mga mga palyado eh. Mga talaga eh, no? Alam mo yun, tipong wala ka malang makita na okay dun sa mga yun. Ito, panoorin natin. Kasi dito, sinasabi niya, si Willie Revilla may pala ang salarin. Dahil dun sa mga, sinisita nila yung mga dancer dun sa prayer rally. Ewan ko lang kung sa prayer rally to na yung mga babae doon na mga magaganda at sexy. Palibasa ka kasi bayot ka eh. Kaya hindi mo alam ito. I respect all LGBT community, no? Nire-respeto ko kayong lahat dahil may mga kamag-anak, kaibigan na rin din po ako na mga katulad nyo at member nyo sa LGBT. Pero minsan kasi may mga LGBT po ng mga palyado. Kagaya ho nitong vlogger na to ng kakamping. Diba, panoorin natin. Prayer rally. So bago yan, yung balita na kuno ay ready na ito si Mr. Willie Revilla para pumuesto, para tumakbo bilang senador. Ready na daw siya. At sa nakikita natin, yan ay isa na namang kamalian na si Duterte. You see kung sino-sino ang hinihikayat mo na mga kuno ay mga panig sa'yo, katulad niya nito si Mr. Willie Revilla. May talaga lang, kung talagang matino ka at may malasakit ka sa kapwa natin, hindi mo aakayin dyan sa Senado, hindi mo uudyukan ang mga tao na wala naman talagang alam at kakayahan pagdating sa ganong bagay. Halimbawa, Paano walang kakayahan si Willie Revilla, leche ka, hindi ka patabuhay dito sa mundo, tumutulong na yan. Anong sinasabi mong walang kakayanan? Ang hirap sa inyo mga vlogger, masyado kayong bulag. Ang lang kayo, ang ginagawa nyo, sita lang kayo ng sita ng mga pagkakamali ng mga Duterte, pero pagdating sa mga nagagawa nilang maganda rito sa Pilipinas, wala ka kayong nasasabi. Tikom yung mga bunganga nyo, mga mabaho. Buisit kasi mga hype na to. Kapag may ginawang mabuti ang mga Duterte, hindi nyo binablog. Misa nga, sinasabihan nyo pa na fake, ganun, ganito, ganyan.
Minsan kung ano-ano sinasabi nyo, may malang din kayo. Kapag may nagawang yan, katulad niyan, si VP Sara, si Vice President Sara Duterte, Inday Sara, 'di ba? Naging top 1 siya sa pagiging masigasig na vice presidente ng Pilipinas. May nasabi pa rin kayo. Samantalang survey 'yun. Hindi naman kagustuhan ni VP Sara na maging number 1 siya palagi. Basta nasa isip niya lang trabahuin niya yung kailangan niyang, yung gampanan niya, yung trabaho niya. Ang hirap kasi, yan ang hirap sa mga vlogger na sumisita or anti-Duterte, Rodrigo Duterte, no? Yan yung hirap sa inyo. Kapag may maganda silang ginagawa, hindi kayo nagpapakita. Hindi kayo uy, okay to okay tong ginawa ni Duterte kasi, di ba? Kasi ang ginagawa nyo, kapag may mali, may nakikita kayong mali, okay. Tsaka anong pakialam mo? Naku, nandyan yung mga babae ni, dancer ni Willie. Ito lang, porket prayer meeting, ilang beses ko na to sinabi Kapag ang prayer rally, sorry, hindi pala prayer meeting. Kapag prayer rally, no, sa tingin mo, pag puro dasal lang ginawa mo doon, may mga manunod doon. Common sense na lang, no? Puro sa tingin mo, kagaya. Hindi naman, sige, babalik ko yung nasa thumbnail mo, about dyan sa mga ganyan-ganyan, pang-entertain ng mga manonood yan eh. Hindi naman kasi katulad nyo, na ultimong simbahan, ginagamit nyo sa pamumulitika nyo. Sorry po sa mga followers ko rito na galing po sa TBJ, sa Tito Vic and Joey na mga kakamping. Ito pasintabi po sa inyo, hindi ko naman po kayo nilalahat. Ito kasi itong kumag na to, tutusin may mga nakakausap ako ng mga kakamping, no? Hindi ka nila kilala. Kahit sila busit na busit sa'yo. Sa totoo lang, kahit sila busit na busit sa'yo hinayupak ka, mukha na doon naman daw si Smigol. Tsaka si Noy William mas gwapo pa nga sa'yo yun. Magic! Hindi po, kaya gumanong-ganong ka na lang dyan, naging anong tawag doon? Yung parang ka-look-alike ng mga singer, ganun. Schwarzenegger. Ay, nako. Sige, tuloy natin. Pasok na sa Senado, abay ready na daw si Mr. Willie Revillame. At sino ang salarin dyan? Natural si Digong. You see, gusto ni Digong kasi yung mga ganitong klaseng tao na kaya niyang kontrolin hanggang sa huli. Abay, nagpapakontrol ba ang isang Mr. Willie Revillame? Sa tingin ko ganun. Marami dyan. Handang papakontrol daw si Willie. Di sana kung nakokontrol yan ni Rodrigo Duterte, ni Tatay Digong, di sana matagal na yan tumakbo. Bakit ngayon niya lang napag-isipan? So, ibig sabihin, may sarili siyang desisyon. Tanga. Ay, nako, masisipa na naman kita dito Kung nanggigil na naman ako sa'yo, lipad na naman cellphone ko handang maging sunod-sunuran sa mga katulad ni Duterte. Talaga lang. You got no balls? Talaga lang. Wala kang sariling pag-iisip. Diba? Pinula ng batikos si Mr. Willie Revillame dahil nga daw sa pagdadala niya ng mga dancer sa isang prayer rally. Napandadalas o nadadalas? Palibasa, ikaw, simula nung nabuhay ka, pinangarap mong magkaroon ng dodo Tsaka ng kipyas. Pero sa kasamaan palad niya, pinanganak ka na isang lalaki at may hotdog at may puso kang babae. Alam mo, proud ako sa mga LGBT na napaka-sisipag, napaka-abilidad, madiskarte. Wala akong believe sa mga LGBT na katulad ng mga mindset na ganito. Na para lang magkaroon ng sariling content, magkaroon ng video na para siraan or kung ano-ano pagsasabi or masilip sa Duterte, sa mga Duterte. Ay ito yung ginagawa nila.
No? Ang tagal-tagal mo ng vlogger. Alam ko, nasa 2020 pa lang, 2019 pa lang, nakatatag na yung channel mo. Partida, 2 channel mo. Smigol. Smigol at Germs TV. Smigol Official at Germs TV. Yung isang channel na nasa 83 subscriber, 83,000, tapos yung isa 36. No? So puro lahat 'yun. Na ano niya 'yun? Active. Oo. Mayat-maya post sa mayat-maya vlog sa Duterte. Oo, tas akala mo kung makapagsalita tong mga gagong to, alam mo napakagagaling. Akala mo may nagawa dito sa bayan. May isang vlogger eh. Kasi alam niyo naman, napapanood niyo na pag nagla-live ako about Duterte, 'di ba? May isang vlogger sabi sa akin, "Apagaling mo." Hindi ko na lang may mention yung pangalan, baka sumikat pa eh. Oo, bulok na nga yung channel eh. Sisikat, papasikatin pa natin. Kaya hindi ako nagbabanggit ng mga pangalan ng mga channel dito. Ito, ganito yung sinabi sa akin, no? Sabi, ikaw, sabi niya, bago ka lang dito. Kaya ka lang lumipat dahil wala ka ng views sa showbiz. Sabi ko naman, ito naman yung sasagot ko sa'yo, ire-rebat ko. Kung wala akong views sa showbiz at lumipat ako sa Duterte or sa pagtatanggol sa mga Duterte, bakit ikaw, ang tagal-tagal mo ng Duterte, bumalimbing ka ngayon sa mga Marcos, ganun at ganun pa rin yung channel mo? Baka nga mamaya puro robot yung subscriber mo eh. Putay na, taas-taas ng views mo, tapos ang taas-taas ng subscriber mo, views mo 500. Ew! So yuck. So dirty. Your face is so dirty. So angry. Ay, nako. Ito mga prayer rally na ito. What for? My God, pangilabutan nga po kayo. Ito yung prayer rally ata ng kampo na naman natin si Digong. Tapos, sino gumagastos? Abay, napakalaking gastos niya dahil kung mga dancers lang. Sabagay, baka Gago, bobo. Sorry sa words pero ang bobo niya. Unang-una, bakit mo po problemahin yung gastos ng mga dancer? Ano, sasabihin nyo, kaban na naman ng bayan? Puta na, lahat na lang ginawa ng mga Duterte galing sa kaban ng bayan. Hayop kayo. Katinang likod ko sa inyo. Hayop ka. Pagiging germs mo, napunta na. Gumagapang sa cellphone, no? Lahat na lang, pupunahin nyo pati yung gastos sa mga dancer. Sabi mo, di ba, ikaw na mismo nagsabi, sabi mo, nyeta ka. Na etong si Willie Rebillame ay sumapi na nga sa mga Duterte at tatakbo bilang senator. So, dancer ni Willie yan. Alangan naman si Rodrigo Duterte pa magbayad yan. Malamang, si Willie yan, kay Willie galing yan. Diba? Common sense eh. Tingnan natin kung sasabihin niya, malamang kaban ng bayan to. Willie nga naman ang gumagastos at ang iba pa. Pero pakailan mo. Kandidato o planong kumandidato na ngayon pa lang, wala pa man din ang kampanya ay gumagastos ng ganito. Sigurado tayo. Babawi. Ang ibig niya sabihin, ang mga ganito daw kandidato na gumagastos pa daw na matagal pa naman daw yung eleksyon. Sigurado daw na hahakutin mga hakot to sa kaban ng bayan. Malamang ito na yung sasabihin niyan. Sure ako dyan. Ramdam ko na yung apog mo, Dudong. Willie Rebillame, bilyonaryo yan. Hoy, Smigol, bilyonaryo yan si Willie Rebillame. Huwag kang tanga, ha? Baka nga mas mayaman pa yan kay Duterte. Ha? Huwag kang tanga, ha? Ay, ang bububo ng mga vlogger sa kabila. Sige, ganito.
Usapang bago pa lang, pero nangangandidato na. Okay. Or gumagastos na. Bakit si Risa Ontiveros? Sige nga. Bakit si Risa Ontiveros naka-billboard? Magkano gastos doon? Ibabalik ko lang naman sa iyo yung mga sinabi mo. Wala naman tayong ano rito eh. Wala tayong pakialam mo na wala akong pakialam kung saan niya kinuha yung panggastos doon sa pa-billboard niya. Alam ko naman mga mayayaman niya mga yan eh. Pero saan nanggaling yung pa-billboard ni Risa Ontiveros? Bakit ayaw mo sitahin yun? Sitahin mo sana si Risa Ontiveros na naku po, etong mga ganitong kandidato na puro gastos ngayon na malayo pa ang eleksyon, sigurado kakabig to sa kaban ng bayan. O yan o, sige, play natin yung sinabi mo. Yan yung ibig mo sabihin eh. Naman ang gumagastos at ang iba pa. Pero yung mga ganyang kumakandidato or planong kumandidato na ngayon pa lang, wala pa man din ang kampanya ay gumagastos ng ganito. Sigurado tayo. Babawi at babawi yan pag nakapwesto. Oh, di ba? Ay. Alam ko na yung mga diskarte nyo. Paulit-ulit na lang yan. Ay, ba tayo mong tanongin kay Risa Ontiveros yan? Oh. Yung yung ayuda, sige, yung ayuda ni Romualdez na nakapaskil lahat ng pagmumukha niya sa mga ayuda, Ber? Ano masasabi mo doon? Talk to me, motherfucker. Tanginan to, makapagsalita ka ng akala mo napakalinis nyo. Yun po ang naging kalakaran na itong mga tao na dumidikit dito kay Digong. Kakaiba, no? Sabi nga nung isang post, huwag po kayong masyadong mag-react. Ito daw ng mga dancers na ito na kaiksi ng suot, yan naman daw ay mga madre. Hindi natin... Mga madre daw? Siguro walang TV sa inyo. Ang bobo, mga dancer ni Willie, sabi mga madre. Sabi nga nung isang post, huwag po kayong masyadong mag-react. Ito daw ng mga dancers na ito na kaiksi ng suot, yan naman daw ay mga madre. Hindi natin gustong i-disrespect, pero yun naman ay biro lang. Pero yun nga, ito po ay prayer rally. At bakit may mga ganitong klaseng dancers sa ganito? Walang nako. Yung sinabi mo, disrespect na yun, tanga. Huwag sasabi ko pa na hindi naman biro-biro. Walang joke sa ganun. Tsaka ba't napaka-big deal sa inyo ng prayer rally ni Digong, ni Tatay Digong, na may mura, may babae? Kapag galit kayo sa mundo, huwag nyo kami idamay. Huwag nyo idamay ang mga Duterte, ha? Alam ko, ilang beses nyo nang tinangkang maging mapaupo ulit or bumalik ulit ang inyong mga partido sa gobyerno. Pero pala, ayun nga, sa kasamaang palad, ay kinapos kayo. Hindi nyo lang masabi na gusto nyong ibalik, no? Na gusto nyong ibalik yung mga politiko nyo para makapang gaya na sinabi mo kanina, makapanghakot sa kaban ng bayan. Back to you, motherfucker. Ano yun? Pautot? Yung tipong sinusubukan o ipinapakita sa ating mga kababayan na, hey, eto, buhay pa. At andito pa po ang mga supporters namin. Yung mga pumunta dyan, ang mga supporters niyo pa, no, sigurado tayo may ayuda. Sigurado tayo hakot. At sigurado tayo bayad. Yan pa rin. Grabe naman. Napaka naman ng source mo, Dodong. Sigurado daw bayad, sigurado may ayuda. Anong pakialam mo? Anong pakialam mo kung may bayad? Kung may dito sa bayad na yun, malabo yan. Doon sa may ayuda, dapat nga magpasalamat ka at nagbigay ang mga Duterte ng ayuda sa mga kababayan nila. Diba? Dapat mag-thank you ka doon kasi kapwa mo naman Pilipino yung binibigyan eh. Hindi naman mga Amerikano eh. Gusto nyo sa inyo lang. Nahihirap sa mga mindset ng ibang tao. No, kapag nagbigay ng ayuda, masama na.
Eh, okay na nga yung ayudang binibigay ng mga Duterte. Kaysa naman kay Romualdez, andun nakasalpak yung mukha niya. Gusto niyo patunayan na may mga taga-suporta kayo. Pero sa tingin ko, alam niyo sa sarili niyo na wala na. Unti-unti nang naglalaho ang mga Ay, suporta. putay na mo, tumigil ka nang hayop ka. Oo, useless naman ang pinagsasabi mo. Napaka-bitter nyo. Wala na kayo masabi sa mga Duterte. So yung mga kabiyaya, ito na yung main topic natin na di umano ay makukulong daw si former President Rodrigo Duterte ayon sa hula niya. At may mapapahamak. Marami pa siyang ni-reveal dito So panoorin natin. Sa Pilipinas, bagamat sinasabi o nababalita, ang dragon is a good sign of good luck, sabi nga. Sa Chinese, very strong and then people will have more money. But, syempre, hindi pwedeng ang mabuti, walang masama. Kakambal lagi ang problema. May mga traidor talaga ako nakikita, lalo-lalo sa larangan ng gobyerno. May gulo ang gobyerno. Sana hindi ko sila para may mga May gulo daw sa gobyerno sila. Matagal nang maraming traidor tuloy. Matagal nang maraming traidor sa gobyerno, no ka ba? Na dapat lutasin o kaya yung titong natin pagtangka o yung mga bagay na bababalita ang pag-alis ng ating Pangulo. Pero I hope maayos pa rin naman niya kung ano man itong mga problemang ito. Pero patuloy ko pa rin yung paniniwala ko na matapos niya sana ang termino. Although yun naman ang inaano ko rin, mag-ingat kasi pwedeng kasing magkaroon ng pagbabago nga talaga. Sa Pilipinas, ako gaganda ang Pilipinas Hindi ko alam kung ito na yung sa panahon ng presidenteng ito o yung susunod na presidente. Kasi dito niyo mapapansin ang taon ng 2024, maraming pagbabago, nagtatayuan ng mga building. Parang mas madami. Unti-unting paganda ng paganda ang Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila. Hindi lang. Ito rin yung merong dalawang political identity ang magkakaroon ng titog nating pag-atake sa puso or magkakaroon ng pagkamatay ng dahil sa atake sa puso. Lalaki ang Dalawang political identity na magkakaroon ng atake sa puso at lalaki daw. Oh my God, eating manner. Kasi si Tatay Digong, aminado naman na tayo na ito ay may edad na, no? At sana naman din walang mangyari kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin pinapanalangin na may masamang mangyari. Pero sa mga ganitong mga content, mga sinasabi, malabo pa to sa sabaw ng pusit Sisipin yung maigi Una-una, yung mga record sa pagpapa-check up ng mga politics, naka-record yan So, doon titignan nila, nasasabihin nila sa vlog nila, ay, ganito, hula ko, may ganito mangyayari, heart attack, ito, ganyan. So, sino ba yung tinutukoy niyang politiko dito? Panoorin natin. kita ko sa card. Magkakaroon din ng gulo or parang problema, scandal or any political, isang personality ng isang politiko na magkakaroon ng kaso. So parang magkakaroon ng international case na magiging usapin, no? I hope maayos. Nakikita niya daw. Tapos ilang days ba to? Ilang days to? Kailan niya ba to in-upload? Tingnan ko lang saglit lang Oh, 1 week ago lang to Ang tagal nang napag-uusapan nung sa ICC So ayon sa ula niya, may isa daw na politiko na dadamputin o aarestuhin ng ibang bansa, ganun. Walang iba, yung pinapatunguhan niya si Tatay Digong. Pero malabong mangyari yan. Tsaka kung mangyayari man yan, napakalaking gulo na mangyayari nito sa Pilipinas. Pero yun yung papayagan nyo, yung ibang lahi na pumasok dito sa atin at mangialam sa sarili nating batas. Isang malaking kalokohan yun. No, pwede kasi mapunta sa pagkakulong. Ha? Lalakas pa ang piso.
lalakas, may pagbangon ng piso natin sa kalagitnaan o sa third quarter of year 2024. Actually, dahil nga sa mga dating ibabagsak na mga proyekto, pakikipag-usap ng ating gobyerno sa iba-ibang bansa, dito magkakaroon ng magandang senyalis ng pagbangon ng piso. Kanusugan ng Pangulo? Well, ito si Pangulo, no? Ito yung barahan niya is the magical one. May nakikita akong karamdaman talaga, pero kaya pa naman, hindi naman yun magiging dahilan ng kanyang ano. So, matatag pa rin ang pangangatawan. Yung friendship nila ni Vice. May death card kasi yung card, no? Parang, kumbaga sa ano natin, this is a political game na tinatawag, no? When it comes to naman siguro personal nila, magkaibigan yan. Okay. Meron ako nakikitang mga bagay na pag nakikita naman sila, okay naman sila. Basta may problema, may mga issue silang haharapin sa taon ng 2024. Magiging dahil Ma'am, parang late na ho ata ula nyo Kasi nangyayari na po yung mga sinasabi nyo ngayon, tsaka kailan lang po itong upload nyo na madaling salita, nangyari na muna bago nyo hulaan. Dapat ang maganda sana na nahulaan nyo muna bago nangyari. Yun, parang naman maniwala kami. Kaso nangyari naman nangyari na muna bago nyo hinulaan, kaya parang malabo. Di, tama naman yung sinabi niya na itong si Bongbong at si Sara na medyo nagkakalabuan nga, si Inday Sara, si BP Sara and President Bongbong Marcos. So totoo naman yun. Yung nga lang, kaso, mas nauna yung about kay Inday Sara at kay President Bongbong Marcos bago yung sa hula niya. yun ang ko na makikita kong palitan ng kanilang salita, no? Well, ang kay GMA naman, kung ano yung sakit niya, yun pa rin naman talaga. Pero hindi pa rin naman ganun, malusog pa rin naman. Si Erap, may mga nakikita akong darating na may kahinaan ng katawan, pero hindi pa rin ko nakikita ng ano. May hinaan ng panghinaan ng katawan si Erap. Malamang matanda na yun. Sino mas matanda? Si Tatay Digong o si Erap? Alam ko mas matanda si Erap, di ba? Kay Tatay Digong. Comment nyo nga dyan. Pero ingat pa rin sa kanyang katawan pa rin. Medyo may nakita akong parang weak Weak part ng katawan niya na parang may hapo-hapo ako nararamdaman. Matutuloy bang phase out ang chip? Ito kasi up and down pa rin. Kung kukunin natin yung kanilang napirmahan na ata or tarang tapos na, wala nang dapat pag-usapan. Pero ang hindi matapos-tapos dito, yung mga issue ng mga driver. Diba? Kumbaga parang mangangalampag at mangangalampag pa rin. Ang sa akin lang sana, kung ano yung napagkasunduan, kung ano yung pinangako ng gobyerno, sana matupad yon. Kasi ang kailangan talaga magbago o pagbabago. No? China. Sa China, ano ba magiging relasyon natin sa China? Kung ano natin talaga may problema na. Diba? May mga bagay na mainit na issue yung pinag-uusapan. Lalo na yung territorial dispute na tinatawag. Ang problema, mahirapan tayo kung paano aalisin. Kung sa isang bata po, umiiral yung tigas ng ulo. O isa kayong tutong nating pananakot na tinatawag. Hindi pa rin siya yung magiging dahilan ng tinatawag nating gera. No? May pagkakataon pa rin, they're going to sit down together and there will be agreement between our country. Right. And then actually nakita ko other country will also be part of that agreement. So to settle everything ata. So and in fact, kumbaga sa we might just going to win back what is our talaga. 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 Sa dating Pangulong Duterte, makukulong ba siya? With ICC? Year 2024 medyo may papasok ng problema o may problemang issue na ganun nga. Ito kasi medyo hawak niya yung star May mga papasukin siya mga case na lang I hope magawan pa rin ito ng paglulutas, maiayos. Although ang kasi ng mga ICC, there will be coming out with a lot of evidence. And in fact, medyo sa likod nito talagang mainit yung taong tumitira sa kanya. So, hindi muna ako magko-comment dito. Okay. This is a very sensitive
hintayin na lang natin yung magiging resulta ng kanilang case sa taon na. Pero lalabas na kasi, mukhang nandito na ata, no? Pag-uusapan, isa yun sa pinakamalaking issue o event ng taon ng 2024, no? Sa tatlong area, no? Yun, ayun pala, ito na yung sinend kasi sa akin to eh. Sabi Jay, reaction mo nga. Sabi kasi dyan, parang, sabi nung nagpasa sa akin, parang ang pangit ng mga hula dyan. Parang may politics pa rin. Kaya pati sa panguhula, meron pa rin politika. Hindi, pero kung halimbawa man, yung sa ICC na yan, no, hindi rin ako pabor dyan kasi ibig mo ibang lahi, papakailaman yung batas natin. Sila yung mag-iimbestiga, parang nakakalokohan lang, no? Ano, lagi na lang ba tayong aasa sa ibang mga lahi, sa ibang bansa? Kaya hanggang ngayon, tingin sa atin ng ibang bansa, mga alipin lang tayo dito eh. Dahil dyan sa mga ganyang mindset nyo na gustong paimbestigahan ng ICC, sa ICC si Rodrigo Roa Duterte. Isang malaking kalokohan niya. At idagdag ko na rin yung about doon sa Chacha. Ako rin, hindi rin ako pabor doon. Dahil, no, kung yung Chacha na yan, maaprubahan yan ngayon, naku po, tuwang-tuwa dyan ng mga, lalong-lalo na si Tamba. Tuwang-tuwa ang Tamba dyan. Pero, kung maipapatupad yan sa oras na dumating sa panahon na itong si Inday Sara, si BP Sara Duterte ay maging presidente na ho ng ating Pilipinas, papabor ako dyan. Papabor ako dyan. Sobrang papabor ako dyan. Kung sakaling ang si BP Sara ang magiging presidente, tignan nyo, pansinin nyo, pabor na pabor ngayon yung mga against to Duterte dyan sa Chacha na yan. Kasi nga, malaki yung, malaking tulong sa hakbang nila yan. Ngayon, kapag sa oras na hindi nila maipatupad yan ngayon, at dumating yung panahon na itong si BP Sara ay maging presidente na, at ipatupad yung Chacha na yan, ubus silang lahat dyan. Kaya ako, sa ngayon, hindi ako pabor dyan. Pero pag nakaupo na si Inday Sara sa pagiging presidente, pabor ako dyan. So yan mga kabiyaya, anong pong may kukomento nyo sa mga napanood yung video dito sa aking YouTube channel? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, sila ang nandyan.